Ay, sa mapagpalang araw nga pala, pag-uusapan natin ngayon itong si Saldico, no? Tila yata talaga nilaglag na nila na ayon po sa balita, ha? Ito daw ICI, ha? Hindi ko alam, maririnig nyo sa balita mamaya na tila yata sinasabi dito na tama si Gutesa. Hindi aking palagay, ha? Kasi may dinideliver to kay Saldico na mali-malit ang pera din. Di ba? Ito mas maganda pakinggan natin. Audio lang po to, ha? Kasi medyo nagkaroon ng problema, no? Pero pagtyagaan natin yan. Isinapubliko na ng Independent Commission for Infrastructure ang ilang natuklasan nila sa maanumalya umanong flood control projects. Kabilang ang testimonya na si dating Congressman Zaldico raw ang nasa likod ng 35 billion pesos na flood control projects sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Balitang hatid ni Joseph Moro. Dahil closed door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, pili ang mga detaling nalalaman ng publiko tungkol sa testimonya ng mga humaharap dito. Pero sa 19 na pahinang interim report ng ICI, masisilip ang ilang detaling isinawalat ng komisyon. Sa testimonya ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara, sinabi niyang si dating Representative Saldico ang naging proponent o nasa likod ng nasa 35 billion pesos na halaga ng mga flood control project mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Alcantara, ilang beses siya nagdala ng pera bilang advance kay Ko sa kanyang mga isinulong na proyekto. Ayon naman kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, siya mismo naghahanda ng kahon-kahon at mali-malit ang pera para kay Ko. O eto ito po ay galing mismo sa balita. Na audio lang to pero di ko na pinakita yung ano kasi baka maano tayo, alam nyo na. Ito po ayon sa balita po, kahon-kahon daw po dinadala doon sa kay Saldi. Atig 30 hanggang 50 million pesos. So ibig sabihin, tama si Gutesa. Ibig sabihin, yung pinagtatawanan niyo si Senator Rodante Marcoleta, tama pala si Gutesa kung sakali. Kasi tugma yung sinasabi ni Gutesa na may kahon-kahon, malay-malit ang dinadala. Kasi sa ICI, hindi natin narinig eh. Ito sinasabi ko sa mga kababayan, pinagkaiba ng ICI na yan sa Blue Ribbon na pinangungunahan dati ni Senator Marcoleta, naka-live yung reaksyon ng tao. Ito hindi. Ngayon, unti-unti yung nilalabas. Bakit? Bakit nahuhuli na kayo? Bakit yung chismis lang to Bakit yung Gutesa hindi nyo kayang kaharapin, hindi nyo kayang kausapin? Baka isang araw, lumabas ang Gutesa, magsabi ng totohanan, mapahiya lahat. Ano to? Di ba? Sa huling delivery ni Hernandez, bago pumutok ang issue sa flood control projects, doon na raw niya nadiskubre ng bahay ni Ko sa isang exclusive village sa Pasig, ginagamit lamang bilang imbakan o taguan ng mga idinideliver na cash kay Ko. Wala daw mga mueble sa loob at ang laman puro maleta mula sa iba't ibang sources. Ayon rin kay Alcantara, mga flood control projects naman kung saan sangkot umano si Commission and Audit Commissioner Mario Lipana para lamang daw protektahan ang mga ari-arian niya at ni Ko sa Bustos, Bulacan. At ang in-charge sa mga ito ay ang engineer na itinalaga ni Alcantara. Ang mga testimonya ni Alcantara, Hernandez at DPWH Assistant Engineer JP Mendoza ang ginamit na basehan ng ICI para pakasuhan ito sa ombudsman ng plunder, bribery, graft at iba pa sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, si Ko at 3 iba pa. Itinanggi ni Estrada at Villanueva ang aligasyon. Sapre, para hindi halata nga naman, sabi ng iba, para hindi halata, isasama kunwari mga senador. Di ba? Sa senador nga naman wala naman masyadong ebidensya tingin ko. Kesa naman dito Ngayon, para lumalabas po si Saldico na may kasalanan. Tama nga si Senator Dante Marcoleta Kaya ba ni Saldi to na mag-isa? Hindi kayo sumagot ho. Sabihin, napaka-makapangyarihan ito si Saldi, kaya mag-isa, kaya ko yung utusan, kaya mando, kaya magpirma. Sige nga, may lalabas siya labat yung insertion na yun, lahat, pagpalagay natin, siya lahat may kasalanan, no? Siya lahat? O may nanlaglag sa kanya na sa ginawa sa ICI, hula ko lang sa ginawa sa ICI na pagdinig, may taong mataas na binanggit ni Senator Marcoleta na nilaglag siya. Alam niyo na kung sino yun. Tamba, ikaw ba yan? Di ba? Ayaw talaga si Insan Insan, ayaw ko makasuhan ka. Di ba? Ganyan talaga. Kasi gusto nila iluklok yata yun Ayon sa bali-balita. Gusto nila iluklok sa 2028 yun Hindi man nanalo. Nagkabotohan niya ipis besos besos Tambaluslos Hindi nanalo si Tambaluslos Ipis na yun Ngayon, lumalabas na. Tama pa si Senator Dante Marcoleta. Hindi school bukol, boy tago. Ano na kayo?
Di ba? Lumalabas na ang katotohanan. Bakit lumalabas? Bakit lumalabas? Bigyan ko kayo ng tip. Bakit? Ha? Kasi may mga napipintong rally. May mga napipintong rally. Di ba? Nakukutuban nila, kaya naglalabas sila unti-unti. Kita mo, ganito katakot, natatakot ang administrasyon malamang. Dito lang. Ha? Paniniwalaan nyo lang ako pag nangyari na. Yung sinasabi ko. May napipintong rally kasi. Di ba? Kaya, ang nangyayari, siguro, ilabas na natin yung dapat yung ilabas. Baka kasi, naku, baka mag-people power, baka et cetera. Iba pa yung November 30. Binibigyan ko lang kayo ng... Hindi, kasi, chismis ko lang yon, aka ko lang yon, pero abangan nyo na lang. Kasi, ang nangyayari po, para bang lumalabas dati, uhaw na uhaw kami sa katotohanan na asan na si Saldi? Ngayon si Saldi na diin. O sige, tama, salamat. Napagbigyan kami. Pero hindi. Bakit? Para lumalabas tama si Gutesa ngayon. Bakit para lumalabas? Akala ko ba yung notaryo ni Gutesa, yung notaryo niya, baliwala. So, dapat baliwala, yung statement niya baliwala. Eh, ba't parang ngayon, pumapanig sa kanya ngayon, na sabi dito daw, di ko alam kung ICI to, na sinabi na yung malay-maleta, sinabi ata ni Bryce, na malay-maleta dinadala kay Saldi. So, tugman-tugma ngayon kay Gutesa. O ano kayo ngayon? Baka gumawa si Gutesa ng panibagong statement, panotaryuhan niya doon sa abogadong hindi nagtatago kapag nagigipit na. Tama, mali. Di ba? O. Nagtatakipan kayo eh. Di ba? Ayun. Mukhang ano Sen, well, sa pagpasok po ni... Eto, painggan muna natin ito. Painggan natin ito si... Dumako tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Painggan natin yung mga tungkol niya kay Boying. Sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Remulla, ang nangyari ni halos araw-araw po, may press con ng Ombudsman. Press con Ombudsman eh. Sabi nila, pan-diversion tactics. Sabi nila, kasi tatakbo daw yon sa 2028 at senador. Di ba? Kasi akala nila laro ng politika, akala nila inuuto nila mga Gen Z eh. Kayo naman mga Gen Z, huwag kayo papauto sa taong ito. Huwag kayo papauto. Di ba? Doon tayo sa tama, doon sa may kagaya ni Senator Rodante Marcoleta, di ba? Binubuko at alam mo, para sa taong bayan naman to eh. Hindi naman para kay Marcoleta to eh. Para sa atin to. Di ba? Ang ginagawa nila, ilihis ng ilihis. O ngayon, parang lumalabas, tama yata si Gutesa. Di ba? O sino ngayon? Ano ngayon? Nausig nyo? Pinino nyo si Senator Rodante Marcoleta? O ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Sabi nga nung ilang mga tumitingin isang ombudsman na... Tsaka ito dapat ibalik si Senator Rodante Marcoleta sa BRC. Panalo to eh. Mananalo to. Ako naniniwala ako mangyayari dyan, pag nalaman si Gutesa totoo, yari ka ngayon, Boy Tago, sa pinagsasabi mo. Ang dami mo pinagsasabi na tungkol kay Gutesa. Yan ang mali. Yan ang kabopols niyan. Bakit? Ang dami niyang pinagsasabi kay Gutesa, kesyo ganyan daw, kesyo ganyan. Pag nalaman sa bandang huli totoo siya, sabi ni Gutesa, tatanggalin ka dyan bilang Blue Ribbon. Ipapalit niya si Senator Dante Marcoleta. Pati yan si Biskul Bukol. Gaya mangyayari niya, maniwala kayo sa akin. Ito dati tahimik at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan hindi ka pwedeng maisama do sa shortlisting. Opo. Kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po yun. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paano Kasi, si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, Opo. nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan, kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Remulla. Tama po, Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Opo. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Anong petsa nung kanyang complaint na ipinail Opo. sa ombudsman na docket mismo?
Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung dates yan eh. September 15. Okay. Ito yung wala si Lacson na meron si Senator Marcoleta. Hindi muna nag-iisip muna bago magsalita. Hindi eh. Sila, Boy Tago, nagsasalita muna bago mag-isip. Katulad niya, nakapagsalita siya kay Gutesa napakadami. Naglabas pa ng CCTV, pumasok ikaya na kay Marcoleta. Tapos si Gutesa daw hindi credible, etc. etc. Dami sinasabi nila. Ngayon, para mapapatunayan yata na totoo siya sabi ni Gutesa. Baka ito sa kalagitnaan ng Blue Ribbon, magugulantang lahat pagbalik nitong sa 14. Di ba? Okay. Bago pa may talaga. Bago pa may talaga Opo. Kasi ang nakatalaga is an OIC ombudsman. Ang Opo. pangalan, Dante Vargas. Opo. O, di ba? Yes po. Oh. Naitanong ko kayo yan nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Okay. Opo. Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay. Oo. Sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order, Opo. ay aalisan ng docket number. Oho. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating ombudsman, Martires, Samuel Martires. Opo. na nag-require siya ng double docketing, Opo. sinuspindi niya yon. Sa mga tweet, yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo. So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? Di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ay, ano nga po epekto nun? Ano po epekto pag nawalan docket number? Sabi ko excited eh. Tanungin mo muna ako. Opo. Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas. Si Marcoleta, no, gustong-gusto niya yung ginagawa niya. Mga ganito. Talaga gusto niya talaga debate, no? Hindi katulad ng mga bugok niya sa Senado. Gusto lang makipagdebate dahil sa sa ano nila, yung mailusot lang yung mga taong pinatakpan nila. Di ba? Yung acting. Mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa mga tweet, hindi siya kaso. Oho. So, hindi siya kaso, walang kaso si Boy King. Tama. So, nakakuha siya ng clearance. Opo. Yun ang nangyari din eh. Oho. So, paano nasangkot yung DPWH? Opo, paano nga po nasangkot sila? September 11. Ilang araw lang. Hindi kasama siya doon sa 10 araw eh. Oo. Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. Opo. 10 araw yun. Oo. September 11, nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyales na di umano'y sangkot sa flood control. Tama. At mula doon sa complaint ay sinampa ng nagpetisyon na si DPWH. Secretary Vince Dizon. 16 ang sinuspinde. Opo. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Ano nga po magiging basis nun? Wala na palang ano. Nawala yung docket number dito sa kanila eh. Oho. Tinanong ko sa kanya, ano? Your Honor, sabi niya, ano nga ang basis? Hindi, sinasabi ko lang, yung nasuspindi, hindi dapat nasuspindi. Sabi ko wala ng basis eh. Wala ng docket number eh. Kasi, yung complaint niya, na-relegate sa status na for evaluation. For evaluation na mangyayari. So, walang kaso. Ano ngayon ang basis? Ba't mo sinuspindi? Yung 16. Dapat pa, ibalik niya yun. Dapat sagutin ni Dante Vargas ngayon yun. Oo. Di ba? Kaya nasabi ko, merong pabor sa'yo, merong hindi pa pabor sa'yo. Sabi ko sa kanya, ito yung problema. When you pray for rains, opo. Di ba? You have to also look into the possibility or yung ng putik. Di ba? Opo. You must have to deal with the mud too. Sabi niya. So, ipinanalangin mo na umulan. Kung magtyaga ka na
O, dumako na tayo dito kay Mr. Harry Roque, no? Ito kasi yung sinasabi na magkaka-people power yata sa 31 o 30. Sa akin naman, wag naman people power. Kasi sabi ko nga sa inyo, gusto niyo pababain ng Marcos. Hindi, wag naman yon. Alam natin si Junior, talaga may mga kakulangan, pero hindi para pababain. Kasi bakit? Hindi organic ang pagkapanalo ni Sara. Para sa akin mas maganda na talagang sa 2028 maghintay na lang. Ngayon wala, magtitiis talaga tayo ngayon. Sunod ang mga rally-rally dyan. Diba? Pero people power, hindi ko pinapaboran yan. Kasi papangit lalo ekonomiya, lalo sa kalagitnaan tayo ng kahirapan talaga ngayon. No? Diba? Mas maganda organic na manalo si Sara. Talagang boto ng taong bayan. Hindi yun napababa lang. Mas lalo magkakagulo Pilipinas. Maniwala ko kayo sa akin. Pag nababayan, punta si Sara, magkanda gulo-gulo lahat talaga. Diba? So, hinihikayat po kayo, sumali na kayo sa mga pagtitipon ng 31 na Oktubre at saka 30 ng Nobyembre. Ang ating mensahe, nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa korupsyon, itigil na natin yung korupsyon na yan. Nakakahiya na ang Pilipinas dahil sa kawalan ng liderato ni Marcos Jr., palitan na. Nandiyan naman po ang Vice President natin si Inday Sara Duterte, hindi lang po siya power hungry, kaya hindi siya nananawagan sa pagbibitiw ni Marcos Jr. dahil ayaw rin niyang makinabang sa ganyang panawagan dahil pag siya nanawagan ng ganyan, parang linuklok na niya ang sarili niya sa pagiging presidente. Hindi po kasalanan ni Inday Sara Duterte na iniiwasan niya na siya'y magmukhang power hungry. Pero ang katotohanan, kinakailangan na po tayo magpalit. Dahil tignan niyo pong ekonomiya, the worst are all happening now. Hindi, kaya nga susud ang rally ngayon Dahil talaga ang taong bayan di pinakikinggan. Hindi nila pinakikinggan. Yeah? The worst performance of the stock market, the worst performance of the peso. Pareho po yung barometer. Sukatan po yan ng sigla na ekonomiya. Kung pinakamalala na po ang bagsak ng piso at ng stock market, yan po ang pinakamalalang bagsak ng kabuhayan sa Pilipinas. Gumising na kayo. Matindi na ang problema sa pagkagutom. Ngayon ang pagkagutom kasama na ng pangunahing problema ng sabayan ng Pilipino, ang walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, mababang sweldo, at ngayon po ang pagkagutom at kawalan na ng pag-asa ng ating mga kababayan. Kinakailangan na po ng pagbabago. Huwag na po tayo mag-antay ng 2028. Sa tingin nyo ba, kapag nag-antay tayo ng 2028 at hawak ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa ang makina, magkakaroon ng patas na eleksyon? Huwag na po tayong managinip. Hindi nila pauupin si Indang Sara, kaya nga gusto muna nilang matanggal bilang isang... Sa bagay, may point siya. Kasi baka nga naman iniisip niya na pag nagpatuloy itong si Marcos, hindi na makaupo si Sara kasi sa kanila makinarya. Wag naman sanang gano'n. May point siya. Kasi sa akin, hindi ako pabor sa people power na mababa si Marcos para si Sara. Magkakagulo. Kaya ngayong corner ngayon ang pinakamagandang gawin ngayon talaga, maayos muna itong flood control issue na to. Na para yung ekonomiya umangat, magtiwala yung tao ulit sa atin yung mga investor. Di ba? Katunggali sa politika. Pero dahil hindi nga po sila nagtatagumpay sa ngayon, ang next plan ay wag siyang panalunin sa eleksyon in 2028 by hook or by crook. Ulitin ko po, wag na kayong umasa na babasahin ng tama ng mga makina ang boto ninyo para kay Inday Sara kung aantayin nyo pang eleksyon sa 2028. Dapat ngayon pa lang... Malamang sa malamang, papaupuin nila dyan mga dilaw. Oo. Kasi kinukup ni Marcos ngayon ng mga dilaw Yun ang sabi ng chismis. Ha? Na nating presidente si Inday Sara dahil hindi... Ito naman mga dipinklawan, kain at dati nila sinukang Marcos, ngayon kinakampihan nila. Di ba? Na tayo... Doon sila sa mga Duterte ngayon tumitira. Mabubuhay pa kung aantayin pa natin ng 2028. Baka mamaya mahigit 100 na ang dolyares pagdating ng 2028. At the rate, itong si Marcos... Bagsak Pilipinas pag wala na $100 ngayon. Pag wala na $100, babagsak ang Pilipinas lalo. Talaga wala na. Junior ay nagpapalakad ng mga bagay-bagay. Maawa naman po tayo sa ating mga sarili. Tama na po ang paghihirap ng Pilipino. Palitan na po natin ang Marcos Jr. Pakinggan po natin ito kay Norberto. Walang matinong oposisyon na nagpaplano ng ganyan. Pero kung sakali man, Secretary, ano po yung mga triggering points, yung mga dahilan, factor kaya ng possible ng
pagkakawatak-watak o pagkadismaya ng mga kasundaluhan? Ay, alam mo, ang ating mga yung nasa armed forces, kung anong nakikita nating mga ordinaryong mamamayan, nararamdaman din nila yan eh. Ang hirap, yung galit kasi sobra ang nakikita mo naghihirap ang sambayanan, ninanakaw pa palang katakot-takot ang kaban ng bayan. Nararamdaman nila yan. Pero alam nila ang limitasyon ng kanilang katungkulan. Totoo na sila ang protector ng ating sambayanan, no? Yung lalong-lalo na yung nakikita nilang tunay na kagustuhan ng ating lipunan, ipagtatanggol nila yan at didepensahan. Hanggang doon lamang. No? Kaya, ang tingin ko, kunyari, kung may maganda talagang mangyari yung pinaplano sa November 30 na pagtitipon-tipon ng ating mga kababayan. Nako, may pagtitipon kasi sa November 30. Hindi ko alam kung ito ba ay pagtitipon para sa demokrasya o pagtitipon sa rally. Di ba sabi naman ni Harry Roque, parang may iba naman ha, sabi people power. Hindi natin alam may mangyayari sa 30. Sana maging mapayapa to. Pero bago mag-30, may mga mag-rally pa. Ba? Na talagang popukaw. Bayan para ipakita talaga ang kanilang abangan. Pagkondena sa nangyayaring mga nakawan dito sa bayan natin. Eh, ang pwedeng gawin lang ng armed forces dyan ay medyo pigilin ang violence. Number 2, pigilin nila yung mananakit sa ating mga kababayan. Kaya nga, ang mangyayari dyan dapat binabantayan pa nga nila yung November 30 na wala kaguluhan at sikapin na walang mananakit na mga pupunta dyan dahil peaceful na manifestation yan ng ating kagustuhan. Peaceful rally yata, gagayahin yata ang INC. Hindi nila magagaya ang rally ng INC. Kasi ang INC naka-organize. May isang tinig, may isang salita, may isang boses, may isang sinusunod. Eto mga nag-rally ng September 21, kung sino-sino may anti-Duterte, may anti-Marcos, may anti-corruption. Hindi mo alam eh. Kaya yung mga taong bayan, nagkakagulo lalo. Di ba? Hindi mo alam sino talaga, para ba talaga sa inyo rally ng 21 eh. Di ba? Tama? Dapat mangyari sa kinabukasan ng Pilipinas. Opo. So, napakalaki o napaka-imposible po. Wala pong possibility na magkaroon ng ganito pong pangyayari, ganitong uri po ng krisis sa Pilipinas, bate po sa sinasabi po ninyo, Secretary. Yes, walang military junta. Pero baka magkameron ng people power. Yun. At ang pinag-uusapang nadidinig ko ay noong kasing unang people power natin, hindi masyadong napaghandaan o napag-isipan kung ano mangyayari pagkatapos ng people power, no? Anong uri ng gobyerno ang papalit sa pangkasalukuyang gobyerno. Medyo nakakatuwa dahil marami ngayon ang nag-iisip tungkol dyan. Si dating National Security Advisor Carita Carlos pa nabasa ko yung Facebook niya. Nagbigay na siya ng mga requirements. Kung mag-people power kayo, dapat pinaghahanda nyo the following. 1, 2, 3, 4. Kaya nakikita natin yung mga nag-iisip. Tinitignan na ang mangyayari kung magkakaroon ng people power. Opo. Ano yung mga aral na nakuha natin noon, Secretary, nung nagkaroon po ng military unrest ang ating bansa? Ano yung mga natutunan natin na hanggang ngayon ay yun po yung ina-apply natin para maiwasan ang mga ganito pong uri na mga issue? Well, magandang nangyari noong 1986 kung titignan natin. Palagay ko nakita naman ng armed forces na totoo na ang buong sambayanan ng Pilipinas ang nagnanais na palitan na ang diktadura. Kasi sobrang dinamdahon ng diktadura nung araw Ayan, palitan na yan at pagkaroon ng mga leader na magpapatakbo ng maayos sa bansa. Nakita nila yan at kita-kita na lahat halos ng religious organizations ay sumama dyan. So, nakikita ko yung nangyari noong 1986 mangyayari ulit. Kaya kung anong response ng ating armed forces noong 1986, palagay ko mangyayari ulit. Nako, delikado. Mangyayari daw ulit. Hindi, wag na. Ako, sa akin, di ako pabor sa people power Mas maganda talaga, palagutin tong mga nangungurakot Ikulong Mas mabisa yan Kasi kaya ka naghihirap ang bansa ngayon dahil sa kurakot Oo. Yun namang leader natin, wala trabaho lang. Hindi, walang power na para isugpuin yung korupsyon.
Puro magsasalita lang, ikulong, walang sisinu-sinuin, ikukulong lahat ng mananagot. Saan? Wala naman eh. Kitang-kita na nga eh. Kung talagang gusto niya talaga may makulong, balik niya si Senator Dante Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman. Sige nga. Hanggang dito lang po muna tayo sa ating talakayan ngayon, no? Tatin lang, gusto natin ipaiwatig sa kanila na si Senator Dante Marcoleta na siya ang susi sa lahat ng problema na to. Mabalik lang to, manalo lang siya bilang Blue Ribbon, tanggalin itong si School Bukol at si Boy Tago. Maayos po ang korupsyon eh. Mapapanagot lahat. Kaso si Insan, ayaw niya ata makulong. Ayaw niya mapanagot. Biruin mo, lumalabas ngayon ha. Tsakalan to ha. Napainggan niyo naman sa balitain na. Si Gutesa, parang tila yata parang totoo sinasabi na may maletang dinideliver. Di tama yun. Testimony ni Gutesa. Hindi tatanggapin dahil sa notaryo lang. Dahil peke yung notaryo. Sige, palagyan natin peke yung notaryo. Yung statement ba na kailan naging peke? Kailan naging peke yung damdamin mo na nilagay mo sa papel? Yun yung statement. Magiging peke lang yun pag nag-imbestiga. Nagkaroon na ba ng investigasyon? Wala. Diba? Tama, mali. Diba? Hanggang dito lang po maramo tayo. Paalam sa inyong lahat.